Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala mong banal. Diyos na banayad sa pagkagalit sa galas sa kahabagan naming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalma, Pastor and Time Prophet, Lord God, beloved of all, Evangelist Will de Almeida. Maraming salamat po aming pinakamamahal na Panginoong Hesus sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong banal na gawa ay natapos na tigit sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan. At bagong lahat, kami po'y nagpakumbaba, lalo bang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasal, kabagan makamit, patawarin, lubos-labis po kami nagsisi, at sa aking mga labi, malapay ikaw pong maglagay, makatagal dapat bigkasin, ikaw po aking naasahan, buksan mo pong pangunawa, kaisipan ng bawat na pakinig, at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever, in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Jesucristo. At ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, at patuloy pong ating pag-alala kailanman. Hindi po natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Armstrong Pastor, our beloved Mama Dear. At ako po'y nagpaabot ng paggalang, pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, sa ating mga viewers, sa ating pong live webcast. Palakpakan muna natin ang ating pinakamalang Jesucristo. Ating tatalakayin, pamagatan po natin being real with God. Being real or being real with God, sa Tagalog, pagiging totoo na kasama ng Diyos. Pagiging totoo na kasama ng Diyos. Basahin po natin ang ating teksto. Dito po sa unang Pedro 5, talatay 7, talon sa 10, ganito po ang pagkasula, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Yes, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa Kanyang walang hanggang kalwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y magbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Amen. Amen. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang ating Diyos na mabait sa langit, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang magpala ng Kanyang banal na salita. Being real with God o pagiging totoo na kasama ang Diyos. Kapag totoo daw na kasama natin ng Diyos, sabi ng ating nabasa, yun daw ating kabalisahan ay inilalagak natin sa ating mahal na Panginoon. Dahil totoo natin kasama ang Diyos. Dahil hindi mo pwedeng ilagak ang iyong kabalisahan kapag sa iyo ay hindi totoong kasama ang Diyos. Pag ikaw ay nagkukunwari lang na kasama mo ang Diyos, mga minamahal, mapapatunayan kapag nasa pagsubok ka na. Kapag may kabalisahan ka na, pag meron ka ng problema, diyan mo mapapatunayan kung totoong kasama mo ang Diyos. Dahil hindi mo pwedeng sabihin, ang Diyos ay kasama ko. Ang Diyos ay kilala ko. Ang tanong, sinabi mong kilala mo ang Diyos, ikaw ba'y kilala ng Diyos? Totoo bang kasama mo ang Diyos? Kapag dumating na ba ang problema sa buhay mo, kaya mo bang patunayan na kasama mo ang Diyos? Diyos ba ang inaasahan mo? Yung kabalisahan mo, kung meron kang karimdaman, ito ba'y inilalagak mo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Sabi ng ating nabasa, ang pagiging totoo na kasama mo ang Diyos, sabi ng verse 7, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Kaya kung totoong kasama mo ang Diyos, mga minamahal, alam mo na ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo. Kaya ang sabi ng verse 10 sa ating nabasa, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag, na sa Kanyang walang hanggang kahulatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Kung totoong kasama mo ang Diyos, sabi ng ating nabasa mga minamahal, yun daw buong biyaya ng Diyos. Ang sabi,
pagkatapos mong magbata ng maiksing panahon. Sa makatuwid, kung totoong kasama mo ang Diyos, yung pagbabata mo, hindi yan panghabang buhay. Hindi ka aabuti ng kamatayan na ikaw ay nagbabata. Hindi ka aabuti ng kamatayan sa iyong karamdaman na nararamdaman mo araw-araw, maging tulog ka o gising, ang karamdamang nasa iyo, kung totoong kasama mo ang Diyos, ang sabi, sandaling panahon lang yan na nararamdaman mo. At ang Diyos na totoong kasama mo, ang sabi, siya ang magpapasakdal at magpapatibay sa iyo dahil yan ang kabuuan ng buong biyaya ng Diyos. Kaya nga napakahalaga, mga minamahal, na mapatunayan natin sa ating sarili na totoong kasama natin ang Diyos. Ngayon, kung ang kabalisahan mo, inalalagak mo sa iba, wala kang pananampalataya sa Diyos, hindi mo kasama ang Diyos. Sinasabi lang ng labi mo yan, pero hindi yan ang buong katotohanan. Dahil maliwanag pala ang sinasabi ng banal na kasulatan, pag totoong kasama mo ang Diyos, ano ang nasa iyo? Ang nasa iyo ay ang buong biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang ating mahal na magulang sa Panginoon, mga minamahal, pinatunayan nilang totoong kasama nila ang Panginoon. Bakit, mga minamahal? Sa 15 taon na pagsubok, mga minamahal, hindi sila bumitaw. Pinatutunayan nila kahit kanino nakasama nila ang ating mahal na Panginoon. Sa maraming pagsubok, sa maraming kahirapan, sa maraming pag-uusig, mga minamahal, pinatunayan nilang kasama nila ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Sila'y pinatibay, sila'y pinalakas sa pananampalataya. Pagkatapos ng 15 years, ibinuhos na ng ating mahal na Panginoon ang biyayang pangako mismo ng ating pinakamamahal na Jesucristo. At pagbuhos ng biyaya, isa-isa naman tayong tinawag, tayo rin ngayon tumanggap ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ang biyayang ito ay sinasabing our true honor. Sinasabing my true honor. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin na tunay kong dangal o tunay na kapurihan. It is my true honor. Yung buong biyaya ng Diyos, that is our true honor. Sinasabi nating tunay nating dangal, tunay nating kapurihan. Dahil ang tunay na dangal, ang tunay na kapurihan, yung mapatunayan mo sa sarili mo na ang Diyos ay totoong kasama mo. Basa. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 17, ang bersikulo po ay 14. Iyong pagalingin ako, O Panginoon, at gagaling ako. Iyong iligtas ako, at maliligtas ako. Sapagkat ikaw ang aking kapurihan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. My true honor, ang ibig sabihin, tunay kong dangal o tunay na kapurihan. Ano ba yung tunay na dangal, mga minamahal? Sabi ng ating nabasa, pag totoong kasama mo ang Diyos, meron kang dangal, meron kang kapurihan, sa madalit salita, meron kang ipinagmamalaki. Ano bang ipinagmamalaki natin, mga minamahal? Sabi ng ating nabasa sa verse 14, iyong pagagalingin ako, O Panginoon, at gagaling ako. Ayun pala ang ating dangal, mga minamahal. Ipinagmamalaki natin, kapurihan natin ito, na ang Diyos na ating nakilala, ang ating pinakamamahalapin ng Jesucristo, pag sinabi niyang pagagalangin ka niya, ikaw ay gagaling. Napatunayan ba natin yan? Ako, dangal ko yan. Yan ang aking dangal. Yan ang aking kapurihan, mga minamahal. Sinasabi ko nga, kung ang aking karamdamang ketong ay gumaling sa 5 gamot na aking iniinom, hindi ko namang ipagsisigawan ako isang ketongin. Hindi ko ipagsisigawan. Bakit? Dahil kahit gumaling ka sa gamot, ketongin ka pa rin. Kaya ka lang gumaling dahil sa gamot. Pero ipinagsisigawan ko sa radio, sa television, 34 years nang mahigit hanggang langit, nadangal ko't kapurihan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bakit? Nang sinabi ng Diyos na ang aking ketong ay gagaling sa panalangin ng ating beloved Honorable Perez and the Lord, isang dalo ko lamang, unang dalo, way back 1989, September 27, Wednesday service, sa unang dalo ko, ako'y dumating na may ketong, umuwi akong walang ketong, hanggang ngayon, wala akong ketong. Dahil sabi ng ating nabasa, ang Diyos sa akin nagpapagaling, ako'y papagalingin ng Panginoon. O, ngayon,
Yan ang aking dangal, yan ang aking karangalan. Kaya kong ipagsigawan, sino ako? Isang dating kaitongin. Sino ako? Pinagaling ng Diyos, ang aking kapurihan, ang aking dangal. Kaya sabi ng ating nabasa, iyong pagagalingin ako, O Panginoon, at gagaling ako. Iyong ililigtas ako, at maliligtas ako, sapagkat ikaw ang aking kapurihan. Palakpakan muna natin ang isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Yung palang kapurihan, yung ating dangal, hindi ang bagay na meron tayo, mga minamahal. Marami kang ang bagay, mga minamahal. Pag nagkaroon ka naman ng karamdaman, hindi naman ang Diyos na nagpapagaling sa'yo. Inaasa mo sa gamot, inaasa mo sa hospital, inaasa mo kung saan-saan. Nasaan ngayon ang tinatawag na dangal? Nasaan ang tinatawag na kapurihan? Pag ikaw ay napahamak ka lang. Walang tagapagligtas sa'yo. Pero sabi ng ating nabasa, ang ating kapurihan, ang ating dangal, Diyos ang nagpagaling sa atin, Diyos ang nagliligtas sa atin sa tinatawag na kapahamakan. Yan sinasabing may true honor. Pagkatapos nito, mga minamahal, meron tayong sinasabing growing a servant's heart. Growing a servant's heart, ang ibig sabihin, lumalago na puso ng isang lingkod. Pag ikaw ay totoong lingkod ng Diyos, ang puso mo'y lumalago sa paglilingkod ng Diyos, sa Diyos. Hindi pa urong, mga minamahal. Kasi noon nasa relihiyon tayo, ano ba ang ating puso? Isang maitim na puso ang meron tayo. Isang makasalanang puso. Isang sinungaling na puso. Isang sakim na puso. Yan ang meron tayo. Totoo ba ang aking sinasabi? Gusto nyo mag-amen? Oh, tama. Pwede nyo bang sabihin nung tayo nasa religion, dalisay ang ating puso? Meron pa tayong sinasabing perfect heart nung tayo nasa religion? Wala, mga minamahal. Hindi ba? Simple lang tayong magsinungaling. Simple lang tayo, mga minamahal, ihandog ang ating sarili sa kasalanan. Kaya ang ating kasalanan nagbunga na ng karamdaman at nang nakalaan sa atin ay tinatawag na kabayarang kamatayan. Subalit, salamat sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Dahil na ipangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon ang tunay na ebanghelyo ng kaligtasan na sa langit pala ay may tunay na Diyos na makapangyarihan. Dapat nating paglingkuran. Walang iba ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Hindi pala ang reliyon, mga minamahal. Tingnan nyo sa 9, ang mga taong mangmang sa katotohanan, mga minamahal, nandun na naman sila sa kamalian. Diyan ako nang galing. 2 taon ako dyan, mga minamahal, at bago yan, yung pagluhod mula sa pintuan hanggang sa altar, itinuro na ng nanay ko yan sa akin. Grabe ang pagiging devoted ko. Bakit? Pag may tumusok na bato sa aking tuhod, mga minamahal, dahil sabi ng nanay ko, kailangan lalakad tayo mula sa pintuan hanggang sa altar, walang tayuan. Pag tayo ko, mga minamahal, dugo na lumabas sa tuhod ko. Bakit? Dahil akala ko, yun ang sakripisyo. At magbubuhat ka ng napakahabang lubid, mga minamahal, sa mahabang maghapon, 8 to 12 hours. Pag uwi sa bahay namin, mga minamahal, yung aking talampakan, lapnos na lapnos, yung mga bulaklak na raroon, pupulitin ko isa-isa, ilalaga ko sa amin, yung pinaglagaan, liliguin ko. Pagkatapos kong maligo, ketongin pa rin ako. Pagkatapos ng sakripisyo, yung makasama namin, mga minamahal, kanya-kanya kami punta sa bisyo, maghanap ng babae, magsugal, uminom ng alak. Di walang-wala sa katotohanan. At sa araw ng Martes, yun na naman ang gagawin natin ng ating mga kawawang kababayan, mga minamahal. Pagkatapos ng sakripisyo, balik sa bisyo. Pagkatapos ng sakripisyo, karamdaman pa rin ang meron. Kaya kong sabihin kasi galing ako dyan, mga minamahal. Galing ako dyan. Yung ang ating beloved former Vice President, Noli de Castro, nakasabayan pa namin yan. Si Rudy Fernandez, nakasabayan pa namin yan, mga minamahal. Isipin nyo lahat ng kabarkada ko, dinala ko dyan, mga minamahal. Pagkatapos ng aming ginagawa, balik kami sa kasalanan. Maghanap ka ng babae. Uminom ka ng alak, magsugal ka 24 hours. Balik ka lang sa dati, mga minamahal. Wala kang sinasabing a growing a servant's heart. Wala kang sinasabing may puso na lumalago, mga minamahal, bilang isang lingkod ng ating mahal na Panginoon.
Ano ba yung pusong lumalago bilang isang lingkod ng Diyos? Basa. Dito po sa aklat ng Filipos, Kapitulo 4, ang talatay 11 at 12. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masihan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Verse 13. Ipakidagdag, verse 13. 13. Lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Palakpakan natin ng isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito pa lang sinasabing growing a servant's heart o lumalago na puso ng isang lingkod. Ang sabi ng ating nabasa, nasisiyahan ka sa anumang bagay na kalagayan mo. Bakit, mga minamahal? Nasiyahan ka. Natagpuan mo ang katotohanan. Nakilala mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Ang Diyos na magpapala sa iyo, magbabago ng buhay mo, magpapagaling na iyong karamdaman at magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Nakilala mo ang Diyos na lumikha sa iyo, hindi ang Diyos na nilikha ng kamay ng tao na ginawang Diyos. Mga minamahal, sino ba ang tunay na Diyos? Yung lumikha sa atin, yung lumikha sa iyo, yung nagbigay ng buhay sa iyo. Ano ang meron sa salibutan? Yung Diyos na ginawa ng kamay ng tao. Di malaking kasinungalingan. Kaya sabi ng ating nabasa, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan sapagkat aking natutunan ang masyahan at anumang kalagayang aking kinaroroonan. Dapat matutunan mo para lumago ang puso mo bilang lingkod ng Diyos. Matutunan mo ang iyong kalagayan, masyahan ka. Huwag mong pagsawaang paglingkuran ang tunay na Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay at magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Dahil maraming Kristiyano, mga minamahal, kahit sa banal na kasulatan, pinagsawa ang paglingkuran ng Diyos. Si Dimas, kasama ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, mga minamahal, tinawag ng Diyos, isang abogado, naging mag-uusig na mga Kristiyano. Ipinapapatay niya, dinadala niya sa bilangguan, pinapapalo niya sa liwasang bayan. Isang araw, si Apostol Pablo, mga minamahal, ay nabulag. At pagdating ng 3 araw, ibinalik ng Diyos ang kanyang paningin. Dahil doon, hindi niya na binalikan ang pagiging abogado at pumatay ng mga Kristiyano, bagkos naging lingkod siya ng Diyos na ang kanyang puso ay lumalago sa paglilingkod sa Diyos. At sa mamagitan ng kanyang mga panalangin sa pangalan ni Jesus, nakita ni Dimas, napakaraming pinagaling na karamdaman, mga bulag na nakita, pilay na nakalakad, mga demon possessed na pinalaya, mga minamahal. Pero pagkatapos doon, huhulihin sila. Dati si Apostol Pablo humuhuli sa Kristiyano, nagpapapatay at nagpapabilanggo. Nang siya'y naging Kristiyano na, mga minamahal, nabaligtad. Siya naman ang pinahuhuli sa liwasang bayan, pinapapalo sila ng 40 times kasama si Dimas. Anong ginawa ni Dimas, mga minamahal? Iniwan si Apostol Pablo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, at si Dimas ay iniwanan ako at bumalik sa sanlibutan. So maraming Kristiyanong ganon, mga minamahal. Hindi lumago ang kanilang puso bilang lingkod ng Diyos. Pagdating ng kahirapan, iniiwan nila ang ating mahal na Panginoon. Pero sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, natuto siya anuman ang kanyang maging kalagayan. E ang sabi ng verse 12, saan siya naging marunong? Marunong akong magpakababa, marunong naman akong magpakasagana sa bawat bagay at kabusugan at maging sa kagutuman ay magiging kasagana at maging kasalatan. Lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Kaya kung siya'y sumagana, si Apostol Pablo may makain, salamat sa Panginoon. Yan ang lingkod ng Diyos na may pusong lumalago. Kung siya'y nasa kasalatan, nasa kagutuman, nasa pag-uusig, ang sinasabi niya, salamat pa rin sa Panginoon. Kaya ang sabi niya, dahil kaya niyang gawin ang lahat ng bagay sa nagpapalakas sa Kanya, walang iba, ang Diyos na Kanyang nakilala, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo.
Kaya yung tunay na lingkod ng Diyos na may pusong lumalago, walang talikuran niya sa paglilingkod sa Diyos. Ano man ang mangyari, wala siyang talikuran. Kagaya ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Ang katotohanan niyan, hindi natin kaya yung 15 taong pagsubok. Pero ibinigay niya sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Ang nasa atin sinasabing just a little time of trials. Ibig sabihin, maliit na panahon ng pagsubok. At sa maliit na panahon ng pagsubok na yan, ipakita natin tayo ang lingkod ng Diyos na ang ating puso'y lumalago sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Nalalagi nating iisipin lahat ng bagay kaya nating gawin dahil tayo walang magagawa. Pero ang nagpapalakas sa atin, ang ating pinakamamahal na Jesucristo, siya ang gagawa ng paraan para tayo maging malakas, magawa natin ang lahat ng bagay. Kaya pagkatapos niyan, mga minamahal, may sinasabing responding to God's leading. Responding, ibig sabihin, tumutugon sa pangunguna ng Diyos. Saan ka tutugon? Sa pangunguna ng Diyos. Diyos ang nangunguna sa iyo. Hindi ang kapwa mo tao. Hindi ang sarili mo. Dahil kapag ang sarili mo ang nangusang sa iyo, o ang kapwa mo tao ang nanguna sa iyo, pareho kayong ligaw ng landas. Parehong mali ang landas na inyong lalakaran dahil pareho kayong tao. Pero kapag ang nanguna sa iyo, ang ating pinakamamahal na Jesucristo, sigurado, bawat hakbang ng paa mo ay may katiyakan na ang patungo mo ay sa buhay na walang hanggan. Basa. Dito po sa aklat ng Pangalawang Hari, Kapitulo 1, versikulo 8, balik sa 6. At sila nagsisagot sa kanya, at sila'y lalaki mabalahibo, makapagbigkis na balat ng hayop, na sa kanya'y balakang, at kanyang sinabi. Brother, ano yung binasa mo? 2 King chapter 18, verse 6. Dito po sa aklat ng Pangalawang Hari, Kapitulo 18, versikulo 8, balik sa 6. Versikulo 6 lang. 2 King chapter 18, verse 6. Pakalagay na maayos sa ating monitor. Matagal bang basahin? Ako na magbasa. Dito po sa Pangalawang- 2 King chapter 18, verse 6, ang sabi, sapagkat siya'y lumalaki sa Panginoon. Siya'y hindi humihiwalay ng pagsunod sa Kanya, kundi iniingatan ang kanyang mga utos na inutos ng Panginoon kay Moises. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Itong sinasabing responding to God's leading. Ibig sabihin, tumutugon ka sa panguna ng Diyos. Diyos ang nangunguna sa iyo. Tumutugon ka. Hindi ka nagre-refuse. Hindi mo sinasabing, ayaw ko, Panginoon. Kaya nga, nakapagtataka yung iba, malakas pa ang loob eh. Ayaw ko na mahal na Panginoon. Saan ka naman pupunta? Yun lang mag-isip kang ayaw mo na sa mahal na Panginoon. Yan ang gustong-gusto ni Satanas. Yun nga, inaabangan ng kaaway ng Diyos. Yung sabihin ng isip mo na ayaw mo na sa mahal na Panginoon. Dahil pag sinabi na ng isip mo na ayaw mo sa mahal na Panginoon, yan ang tinitibok ng iyong puso, mga minamahal. Lalabas yan sa iyong bibig. Tuwan-tuwa si Satanas dyan dahil sasaluhin ka niya. Hindi ka na makakabalik pa sa ating mahal na Panginoon. At sinasabi ko sa inyo, nagbago lang ang taon, ang katauhan mo, ang pagkatao mo, luma pa rin. Isang araw, makikita mo ang iyong kalagayan, mga minamahal, yung mga iniwang mong Kristiyanong nanatiling sumusunod sa Panginoon, ang napakinggan mo sa kanila, pinagpala na, pinagpala pa, pinagpalang lahat ng panahon na meron sila. Ikaw naman, kulelat ka na. Hindi ba? Dahil hawak ka ni Satanas. Si Satanas na sinunod mo. Hindi ka na sumunod sa ating mahal na Panginoon. Ang sinasabing responding to God's leading o tumutugon sa panguna ng Diyos. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, lumakip ka sa Panginoon. Hindi ka hihiwalay sa pagsunod sa ating mahal na Panginoon, kundi ingatan mo ang kanyang mga utos. Sabi ng banal na kasulatan, lalakip ka, susunod ka, iingatan mo ang lahat ng utos ng ating mahal na Panginoon. Kaya pag nagawa mo yan, ano ang ating katapusan? Finally, sinasabing ang meron tayo unenduring happiness.
Unenduring happiness, ibig sabihin, isang walang hanggang kaligayahan. Isipin mo, yan ang meron ka dahil ikaw ay totoong kasama mo ang Diyos. Finally, meron kang isang walang hanggang kaligayahan. Habang yung mga hindi naglingkod sa Diyos, yung mga tumalikod sa Diyos, ang nasa kanila, karamdaman, kahirapan, buktong hininga, isasama pa niya sa impyerno, itatapon pa sa gatlagatang apoy. Ikaw, sa isang walang hanggang kaligayang meron ka, ano ang nasayo? Basa, huling talata, maghanda ating magpaawit mga manugto. Sa mga awit, 34, talatay 15, talon sa 17, ganito po ang pagkasulat. Ang mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, at ang kanyang pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. 17, ang matuwid ay nagsidaing at dininig na Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Amen. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay tayong pumalakpak ng may kagalakan. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Amen. Kaya pala sinasabing ito, unenduring happiness o isang walang hanggang kaligayahan. Bakit? Dahil sabi ng verse 15, mga minamahal, ang mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, ang kanyang pakinig ay bukas sa kanilang daing. Sino ang nakatitig sa iyo? Mga minamahal, hindi si Satanas, hindi ka kayang titigan ni Satanas dahil ang sabi ang ating nabasa, ito ay unenduring happiness o isang walang hanggang kaligayahan. Ang nakatitig sa iyo ay mata ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi, pag dumaing ka sa Diyos, ang sabi, ang Diyos ay nakahandang duminig sa iyong panalangin. Sabi ng verse 15, ang matuwid ay, verse 17 rather, ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon, iniligtas sila sa lahat nilang kabagabagan. Pagdating ng kabagabagan sa iyo, ang kabagabagan, mga minamahal, nasa sanlibutan niyan. Sinasabing trouble, depression, and any kind na gawa ng kaaway, mga minamahal. Kabagabagan yan, nasa sanlibutan yan. Walang exempted, pero sabi ng ating nabasa, ang isang walang hanggang kaligayahan na nasa iyo pa, mananalangin ka sa Diyos, didingin ka pa ng mahal na Panginoon, pagdating sa iyo ng kadalamhatian, ang sabi, ililigtas ka ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. At dyan mo ngayon, totoong masasabi na ang Diyos ay totoong kasama mo. Yan ang ating titulo, sinasabing, being real with God, ibig sabihin, pagiging totoo na kasama mo ang Diyos. Pagdating ng kabagabagan, ang Diyos ay magliligtas sa iyo. Pag ikaw ay dumaing, ang Diyos ay didinig sa iyo. Lahat tayo tumayo, umawit sa ating mahal na Panginoon. Mga dala niyong bisita, mga minamahal, para hindi kayo mapunta sa silon ni Satanas, hindi dumating ang karamdamang ikamamatay, hindi kayo mapunta sa kasalanan. Ngayong araw na ito, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon para maging totoong ang Diyos ay kasama niyo. Tayo umawit, awiting dakila ang pag-ibig mo. Hallelujah. Ikaw lamang, O Diyos, ang ibigin Sabihin natin yan. Ang ating mahal na Panginoon, ating sa'yo ibig. lamang, Jesus, buhay ko'y halay sa'yo. Pagkat ikaw, Pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan at sa aking at sa aking kasalanan, bigat na krus yung pinasa. Dakila ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. pag-ibig mo. Hallelujah. Todo ay iniwan mo Lahat na kasama niyong baguhan. upang Pag maligtas nasa ako. labas, nasa palang lalagay sila sa labas. Hihintayin natin. Hallelujah. Dahil sa mga sugat mo, Pinagaling ako. nagaling Nasugat ng ano?
ang aasahan. Ikaw lamang o Diyos. Sabihin natin, ang aasahan. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang Jesus. Mananalig ako. Mananalig Hallelujah. Pagkat ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan. Kaya naglilingkod Kaya sa naglilingkod sa'yo. At sa langit na tahanan ako'y kasama mo. Ulitin natin yan. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang o Sabihin natin, ang aasahan. asahan ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo Iparinig natin sa mahal na mananalig ako. mananalig ako. Pagkat ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan. Kaya naglilingkod sa'yo. Naglilingkod sa'yo. At sa langit na At sa tahanan. langit na tahanan ako'y kasama mo. Ulitin natin. Ikaw lamang, O Diyos. Iparinig natin sa malapit. Siya ang ating aasahan. Sa'yo lamang. Sabihin natin, mananalig ako. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Naglilingkod sa'yo. At sa langit na Sa tahanan, langit na tahanan ako kasama mo. Yes. Hallelujah. Dakilang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Purihin ka, malakay sa dakilang pag-ibig mo. ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakilang hawak ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako. Ang lahat sa'yo. Sa'yo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi Ang sabi ko, magpupuri sa'yo. At magpakailan pa man, ikaw Jesus, pasalamat. Pag-ibig mo ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila hawak mo dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako. Ko ang lahat sa'yo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, lagi ko magpupuri sa'yo. At magpakailan pa man, ikaw Jesus, pasalamatan. At magpakailan pa man, ikaw Jesus, pasalamatan. At magpakailan pa man, ikaw Jesus, pasalamatan. Karapat dapat kang purihin, karapat dapat kang pasalamatan, dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ng ating dakilang Diyos sa langit na dapat papurihan, pasalamatan, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah para sa ating mga minamahal na mga bisita na narito sa harapan. Kayo po ay totoong pinagpala ng ating dakilang Diyos, sapagkat alam naming ang mahal na Panginoon mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na gawain ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, napakahalaga ng kaligtasan, sapagkat sabi ng Biblia, ngayon ang
panahong ukol, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. Mga minamahal, mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan na dapat maganap sa inyong buhay upang kayo po ay maging tagapagmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Ang una po ay pananampalataya. Kinakailangang sumampalataya ka sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng lahat ng tao sa mundo at nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbiganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Ang pangalawa po yung tinatawag na makadiyos na pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo na babalikan. Yan po ang ibig sabihin ng makadiyos na pagsisisi. Pagtalikod sa buhay makasalanan, ang kasalanang nagawa ay kinakailangan itong pagsisihan at kailanman ito po ay huwag nang babalikan pa. Kapag nakita ng ating mahal na Panginoon na nais niyo pong totoong magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos, kayo po ay Kanyang tutulungan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Ang sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagbabatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga minamahal, ito po ay hindi pag-anib sa panibagong relihiyon o sikta. Hindi po, mga minamahal. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang isinagawa ng mga apostolis. 2,000 taon na ang nakalipas. Patuloy po nating isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo na ayon sa ating nabasa, ito po sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pang-apat po, bautismo ng Espiritu Santo. Hindi na po kayong gagawa. Ang ating dakilang Diyos na po ang siyang gagawa nito, ang ating mahal na Panginoon. Kanya po kayong babautismuhan ng Kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon, mga minamahal, habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at nagsusumikap na isagawa ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, iyan po ay darating sa inyo, mga minamahal. Ang ika-4 na reglamento ng kaligtasan, bautismo sa Espiritu Santo. Para sa ating mga minamahal na mga bisita, ang inyo pong gagawin ngayon, pakitaas ang inyong 2 kamay. Yan po ay tanda ng inyong pagsuko sa harapan ng ating mahal na Panginoon. At sundan niyo po ako sa panalangin aking sasabihin, kasama po yung tao sa pusong pagsisisi. Sundan niyo po ako sa panalangin aking sasabihin, sabihin niyo po, dakila at magpala po naming Ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan at ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay, iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, sa gawa at sa katotohanan. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kami na po manalangin para sa inyo. Hallelujah, dakila at magpala po naming Ama.
Diyos na mapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Hesus ng dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghilista. Amin po minamahal na Pastor Will D. Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta. Sa huling kapanahunan, dakilang Diyos, narito kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mahal na Panginoon sa mga kaluluwang tumanggap sa iyo, dakilang Diyos, sa lahat ng aming mga minamahal, mga bisita, mga baguhan. Mahal na Panginoon, kahabagan mo silang lahat. Dakilang Diyos, iligtas mo sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Isulat mo ng malinaw ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Diyan sa langit, mahal na Panginoon, pagkaluban mo, dakilang Diyos, ng pagkakataon na sila'y makapaglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Amin silang makasama sa paglilingkod hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito'y aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ang una at ikalawang reglamento ng kaligtasan, inyo na pong naisagawa. Ang kulang po, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Pagkatapos ng banal na gawain, maaari po kayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Mayroon po tayong mga minamahal na mga awit na handa pong aalalay sa inyo, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At tayo po tuloy-tuloy na, mga kapatid, tayo po dadako sa ating pong Holy Supper. Narito po ang ating beloved preacher, Benedict Purlahi. Amen, praise the Lord. God bless you, beloved Brother Adel, my beloved group preacher. Mga minamahal, tayo naman po dadako po sa banal na hapunan. Bago po natin isagawa ang banal na hapunan, na ito po ang pag-alaala sa kamatayan ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Ito po sagrado, ito po ay banal. Kaya tayo po mga minamahal, bago tayo magsagawa ng banal na hapunan, tayo po ay humingi ng kahabagan na nagmumula sa ating pong dakilang Diyos. Atin po munang awitan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, na habang ating pong inaawit ang Search Me, O God, atin po saliksikin ang ating mga puso, na minsan tayo po nasusumpungan ng ating pong dakilang Diyos, na tayo po ay hindi na lumalakad sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Subalit ang Diyos, siya po ay mahabaging Diyos, siya po ay mapagpatawad na Diyos. Awitan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Search Hallelujah. me, oh God, and know my heart today. Try me, oh
bago tayo sumali sa banal na hapunan, kinakailangan mga minamahal, tayo po ay humingi ng tawad sa ating pong dakilang Diyos. Kung tayo po nagkaroon ng kagalit, humingi tayo ng tawad sa taong ating po nakagalit. Tayo po'y magpatawad sapagkat ang Diyos, siya po'y mapagpatawad na Diyos. Kaya nga sabi dito mga mahal sa banal na kasulatan, sa unang Korinto Kapitulo 11, talata po 26, sabi dito, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang sao, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa sao ng Panginoon na di nakarapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapot siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa sao. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kakaunti ang natutulog. Kaya nga mga mahal, pagsali natin, pagsawa natin ng banal na hapunan, ito po'y pag-alaala sa kamatayan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan mga mahal na ating pong maging karapat-dapat tayo sa pagsalo sa banal na hapunan. Kaya mga mahal, tayo po'y manalangin, humingi tayo ng tawad sa ating pong dakilang Diyos, humingi tayo ng kahabagan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dakila at mapagpal naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pong pinakamamahal na Panginoong Sus, sa una't panalangin po ng aming pong minamahal at ginagalang na pastor at evangelista Willis Almeida, mahal na Panginoon ang bawat sa amin. Kami po, mahal na Panginoon, ang humingi ng kahabagan. Sa mo kami nasumpungan sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, mga kahinaan na amin na pagbibigyan. Mahal na Panginoon, kahabagan mo kami. Patawain po ang bawat sa amin. At sa pagsalin namin sa banal na hapunan, mahal na Panginoon, na ito po'y pag-alaala ng iyong kamatayan, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat, mahal na Panginoon, na sumali sa banal na hapunan sa mga pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Mga minamahal, hawakan po natin ang tinapay na ito po'y nagsimbolo ng katawan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, na siya po ay nabayubay dahil sa ating mga pagkakasala. Sabi dito mga mahal, sa unang Korinto, Kapitulo 11, ang talata po ay 23 hanggang 24, ang sabi dito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus, nang gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, at kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. Hawakan po natin mga minamahal ang katas na ubas. Ito po ang nagsimbolo ng dugo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito sa talatang 25, at gayon din naman, hinawakan ang sao pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang saong ito, siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin ang katas ng ubas. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Puisin ka, maraming salamat, Jesus. Hallelujah. Buhay, tinapay ng buhay, iyong nalalahain. Ang kanyang paghihirap, upang tayo magkapiling.
Thank you so much, Jesus. Hallelujah. Mga mahal tayo, tuloy-tuloy na. Dadako naman tayo mga sa mga pangailangan at aking pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved Order Preacher, Pedro Ignacio. Tayo manalangin sa ating mga pangangailangan, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Puputakila namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Sus. Pinakamamahal na Panginoon, kami dumudulog sa trono ng biyaya, nagsusumamo sa iyo, humingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang sa makainan na pagbigyan, patawad po. Dalangin po ng Diyos ng kalakasan, kalusugan, pag-ingat, pagkapala, mahabang buhay sa aming minamahal, ginagawin ng Pastor Evangelista Willie Sadal Meda, yung banal na propeta. The beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren, lahat po ng mga ngaral, lahat po ng mga gawat, bilang kapatiran sa buong daigdig. Patid po namin na hindi po maigsi yung kumain, hindi may pagkalumpangailangan ng bautis at hindi po malayo yung pandinig na hindi mapakinggan ng hinayon ng anak. At sa iyong makapangyarihan pangalan namin sinasawahay, ang demonyong karamdaman, demons of sickness and disease, demons of unbelieving doubts, demons of hindrances, cast out, cast out, cast out, cast out, demons of problems, be healed in Jesus' name, mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah! Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. Tayo mulubundag mga minamahal ng 3 beses kasabay po ng pagsigaw ng Hallelujah! Praise the Lord. Gawin natin. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord. Palakpakan natin dakilang Diyos. Purihin ang Panginoon. At tayo pinata ako minamahal ko sa mga announcement to our beloved brother Bobby Aceros. Praise God. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Minsan ang papumbigyan natin na malakas sa palakpak, papuri, pagsamba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, dearest Jesus. At God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Fred. Tayo po ituloy-tuloy na po sa ating banal na gawain. Tayo po ay magkakaloob po ng ating special monthly offering. Amen. Kasabay din po niya yung ating special offering para po sa ating patuloy na construction, patuloy na improvement, lahat po ng inyong pinagkakaloob, ito po ay nagagamit sa ating sinasagawang improvement ng ating bahay-sambahan dito po sa Dako ng Marilao. Muli po, yung ating pong special monthly offering, ito po yung mga ipinangako po natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na buwan-buwan po nating ipagkakaloob at ibibigay para sa Kanya. Amen. At yan po ay nasa ating usher-usherettes po, yung mga beloved mga awit po natin. Amen. At yung box po na nandito sa harapan, amen, yan po ay para naman po sa ating ongoing construction na special offering. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon at upang ipanalangin po ang ating mga ipagkakaloob sa araw po na ito, ang buong pagkakataon po ay atin ang ibinibigay sa ating beloved Brother Noel. Amen. Thank you, dearest Jesus. Hallelujah. So Lord, God bless you at Bilan Bobby. Mahal tayo madala sa ating dakila Diyos. O dakila Diyos sa mamadala, pinakamalapad ni Jesus. Diyos manayat sa pagkagalit sa gana sa kabagan, sa pangungunat dalaran ng mahal at kinagala Evangelista Willis, tanong mo yung dakila Diyos. Narito kami malapad noon, magkakalob ng aming special offering malapad noon. Mag-isa yung mga pangako, malapad noon, monthly offering malapad noon, pagpalain mo bawat kamay, nagkikibahagi malapad noon sa iba na lagawain, malapad noon lubos mong pagpalain. Ibalik mo sa garang pagpapala na wala silid na kalalagyan dakila Diyos. Mag-isa yung mga anak malapad noon sa kanilang pangako mo, simple Diyos malapad noon. Ano ba kailang amahot na pinangako sa iyo na kila Diyos pagkalubo sa iba, mga anak wala pa rin pang magamit sa iba na lagawain. Kaya pagpalaan mo na kila Diyos yung mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nais ko mag-alay sa'yo.
Amen! Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Minsan pa pong bigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, dear Jesus, at God bless you po sa lahat ng ating mga beloved brethren na tapat at masayang nagkaloob ng kanilang special offering, kanilang mga special monthly offering. Ang pinakamamahal na Panginoong Jesus po magbalik sa inyo ng makalibong beses. Amen? At para naman po sa ating mga beloved brethren, ating mga beloved kababayan na nais pong makibahagi sa ating isinasagawang konstruksyon, kayo man din po ay maaring makibahagi, amen, sa ating mga improvement ng ating banal na sambahan dito po sa dako ng Marilao. Ang number po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louie Angeles, ay nasa screen nyo po ngayon. Amen. Ang number po na yan ay maaari nyo pong tawagan. Amen. Mahalagang katanungan. At maibigay po nila sa inyo ano yung mga pangunahing pangangailangan po, ano pa yung mga po pwedeng i-improve natin sa ating banal na sambahan. At the same time po ay maibigay din po nila yung tamang proseso kung paano po kayo maaaring makibahagi. Amen. At pinapaalala po minsan pa, yung number po na yan ay hindi po para sa spiritual counseling. Amen. Kung may mahalagang katanungan po kayo, pwede po yan special prayer request. Maaari niyo pong tawagan ang number po na yan. At ngunit yung mga spiritual counseling po, dito po natin yan gawin sa ating banal na gawain. At for example, may mga urgent need po kayo at kailangan po magpadala ng ating mga beloved manggagawa sa inyong mga tahanan. Unang-una, yung mga nandito po sa location na malapit po, pwede po yan. May mga cases po kasi na tumatawag sa ating beloved ordained preacher na nagre-request po ng ating mga beloved manggagawa na nasa malayong lugar, na nasa malayong probinsya. Ang una-una pong kailangan yung gawin ay malaman po muna yung ating mga banal na gawain sa inyo pong area, sa inyong mga location, at sila po yung maaari nating kontakin at makapagpadala po ng ating mga beloved manggagawa sa inyong mga tahanan. Amen? Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ngayon din po pinapaalala sa lahat ng ating mga mahal na kapatid na kasama po natin sa ating banal na gawain. Yung mga special offering nyo po, yung mga vows, yung mga pledges nyo po, huwag nyo po yung ipagkakatiwala kung kani-kanino. Huwag nyo po yung ipapaabot kung kani-kanino. Nandyan po ang ating mga authorized personnel po natin, ating beloved Sister Ami, ating beloved Sister Chad. Sila po yung authorized po na maaring tumanggap po ng mga special offering po na yan, mga vows pledges. Pakisabi na lamang po kung para saan po yung ating mga ipagkakalo para hindi rin po tayo ma-out of blessing. Amen? Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ay darako po sa ating mga birthday greetings. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa ating mga beloved sumusunod na beloved kapatid, ating beloved Brother Jerry Anim. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ating beloved Brother Macoy de Castro. Amen. Ating beloved Sister Michelle Bidiones. Amen. Ating beloved Mami Baby Letada, amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating beloved Sister Jen Cagadas at sa ating beloved Sister Ami Constantino. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pagbati po ng maligayang kaarawan ay nagmumula po sa ating beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida at buo po ng beloved Almeida family at ang buong Marilao Brethren ay nagpapaabot po sa lahat din po ng may kaarawan sa araw na to at sa mga araw pa po, susunod na araw ay ang pagbati po natin ng maligayang kaarawan sa bawat isa. Dalangin po natin, amen, ang malusog at malakas sa pangatawan, higit sa lahat ang pinagpalang buhay spiritual. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y darakot po sa ating mga schedule ng ating mga pinagpalang banal na gawain. Tayo patuloy nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tayo po ay nabibiyayaan ng malayang pagkakataon kung saan po tayo po ay nakakapagsagawa ng ating mga pinagpalang banal na gawain 3 beses isang linggo. Katulad po ngayon, araw po ng linggo, ang ating Sunday General Service. Kaninang alas 10 po ng umaga tayo ay nagsimula. Matatapos naman po ng ganitong oras, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon. Ang ating naman pong midweek service tuwing Wednesday naman po ito. Magsisimula naman po tayo ng alas 12 ng tanghali at matatapos naman po ng alas 5 ng hapon. At ang ating overnight prayer meeting, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuwing Biyernes naman po ito, magsisimula tayo ng alas 10 ng gabi at matatapos naman po ng alas 4 ng madaling araw. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at gayon din po sa ating mga beloved kababayan na ngayon lang din po nakatunghay ng ating pinagpalang banal na gawain. Kayo man din po ay maaaring dumalo. Kayo po ay tumungo sa ating isinasagawang banal na gawain. Amen? Ang ating address
tayo po ay matatagpuan sa ating sambahan, Jesus Miracle Crusade International Ministry, Marilao Outreach. Tayo po ay matatagpuan sa T. Mendoza Street, Barangay Saog, Marilao, Bulacan. Amen. At sa mundo naman po ng radyo, tayo araw-araw napapakinggan. Mula Lunes po yan hanggang Biyernes, ang ating banal na gawain, the Jesus Miracle Hour. Tayo po ay patuloy napapakinggan sa DZME 1530 kHz. Mula Lunes hanggang Sabado, alas 11 po ng gabi at matatapos naman po ng alas 12 ng madaling araw. At para naman po sa ating pinagpalang banal na gawain sa telebisyon, tayo po'y patuloy umi-air at napapanood sa PTV Channel 4. Every Saturday po yan, alas 10:30 ng gabi at matatapos naman po ng alas 12 ng madaling araw. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating naman po mga social media accounts po natin, ang ating Facebook page at YouTube channel, JMCIM Marilao. Ulitin lamang po natin yan, ang ating Facebook page at YouTube channel po natin, JMCIM Marilao, kung saan po natin mapapanood live ang ating mga pinagpalang banal na gawain. At mga karagdagan lamang pong announcement, amen. At sa ating pong paglabas ngayon, katulad po ng pag-uwi po natin, dahan-dahan lang po yung ating papagpatakbo ng ating mga sasakyan, maging motorman po ito, four wheels po natin. Ating pong makalabas po tayo ng maayos, dahan-dahan sa ating mula venue hanggang makarating po tayo sa ating mga tahanan. At nakaka-receive po tayo ng mga reklamo coming from our mga kapitbahay na mabilis daw po tayong magpatakbo. Maliliit lamang po na bagay ito. Ngunit kapag hindi po natin nagawa, malaki po yung impact laban po sa atin. Kaya po sana po ay makinig po tayo at sumunod po tayo. Gayun din po yung mga nauutusan po natin, mga beloved mga riders po natin na magsuot po ng helmet. Ang bayan po ng Marilao ay nagpapatupad po, mahigpit na nagpapatupad ng pagsusuot po ng helmet. Kaya po sana sumunod po tayo. Amen. At gayon din po, paalala rin po sa lahat po ng ating beloved brethren na umuorder din po ng mga pagkain. Okay lang naman po yan. Paki-advise po yung ating mga naka-duty po sa gate para po matawagan po kayo kasi minsan tawag na po ng tawag yung ating mga rider, hindi pa rin po kayo makontak. Siguro po busy sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. So para maiwasan na mapabilis po yung mga transaksyon, po pwede pong makisabi po sa kanila at para alam din po nila yung mga gagawin po natin. At para naman po sa ating mga beloved mga kapatiran na nais pong mag-aral, ongoing po, lalo na ngayon, starting January ulit, na may tutorial po tayo, may session po tayo. Ating beloved brother Wendell ay naghahanap na rin po ng mga pwede nilang mga student for this coming 2024. Yung mga nais pong mag-violin, mag-flute, lapitan na lamang po ang ating beloved brother Wendell para po masimulan na rin po yung session nyo. Again, kung ito po ay ating i-enroll sa mga school, abutin po ng libre po ito, abutin po ng libo. Ngunit dito po binibigay po ng libre ng ating pinakamamahal na Panginoon at salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paghipo po sa kanilang mga puso. Gayon din po sa ating pag-uwi. Dahan-dahan po tayo sa ating paglabas, sa ating mga beloved nagko-commute. Atin pong siguraduhin na maayos po yung ating mga sasakyan. Amen. Gayon din po yung pagtawid po natin. Gamitin po natin mga pedestrian lane. At last Friday po, purihin ng ating pinakamamahal na Panginoon, nag-trial po tayo. Nakiusap po tayo sa ilang nating mga beloved brethren. Kung maaari po natin silang mahatid, yung ating mga beloved kababayan, mga beloved brethren na nagko-commute po mula po dito sa loob ng ating venue hanggang doon po sa labas, hanggang sa may ningnangan siguro, po pwede po tayo maghatid. Ngayon po, susubukan po ulit natin. Amen. May libre po tayong sasakyan. Siguro mga 3-4 na sasakyan po yan. Napakiusapan po natin. Purihin ng ating pinakamamahal na Panginoon. So wag na lamang pong mainip at tayo pinagpala na ating pinakamamahal na Panginoon. Puno po yung parking natin at marami pa rin po yung nasa labas. Amen. Ang dami po nating beloved brethren na dumalo po. Purihin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kung wala na pong karagdagang announcement, atin na pong binibigyan pagkakataon sa ating beloved brother Ed para po sa ating closing prayer. Amen. Thank you, dear Jesus. God bless you po, beloved brother Bobby. Tayo po ay dadako na sa ating closing prayer. Praise the Lord.
Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Amang Banal, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pangunang dalangin, na aming iginagalang at minamahal na Pastor, Wildy Stad Almeida, ang iyong banal na propeta. Narito po kami minsanan pa, mahal Panginoon, papaabot ng aming tao sa pusong pasasalamat, mahal Panginoon, sa tagumpay na iyong pinalagawain sa araw na ito, mahal Panginoong Hesus, hallelujah, sa Holy Supper, mahal Panginoon, na iyong pinagbala, mahal Panginoong Hesus, hallelujah, at muli, mahal Panginoon, na maraming salamat sa paglangis mo sa bawat bahagi mula sa pag-awitan, sa mga patotoo, mahal Panginoon, sa pagbibigay, sa pang-awitan ng mga beloved choir, mahal Panginoon, at lalo't higit, mahal Panginoon, aming kang pinupurit, pinasasalamatan sa iyong banal at matamis na presensya, mahal Panginoon, maging sa iyong banal na salita, mahal Panginoon, na aming napakinggan, sumagitan yung mga aral. Maraming salamat po, mahal Panginoon, at patuloy naming sinasamot, dinadalangin sa iyo sa pangunang dalangin, aming mahal Pastor, ang patuloy na sinasagawang karagdagang pasilidad ng iyong bahay sambahan dito sa dako ng Marilao, mahal Panginoon. Patuloy mo pagpalain, ikaw po mag-provide sa lahat ng mga pangangailangan, maging sa lahat ng mga manpower man gumagawa nito, ikaw po mag-ingat, mahal Panginoon, magbigay kalakasan, karunungan upang patuloy may sagawa hanggang sa matapos, mahal Panginoon. Bigyan mo din ng magandang panahon, mahal Panginoon, at anumang hadlang hawiin mo, mahal Panginoon, at sa aming paghiwa-hiwalay sa araw nito, mahal Panginoon, ikaw po mag-ingat sa amin, paratingin mo kaming malalhati sa aming mga kanya-kanyang tahanan, ligtas sa anumang sakuna at disgrasya at kapahamakan, maging sa aming pagtawid sa mga lansangan, mahal Panginoon. Ingatan mo po kami, mahal Panginoon. Lukuban mo kami ng iyong kapangyarihan, mahal Panginoon. Makarating kaming malalhati sa aming kanya-kanyang tahanan, mahal Panginoon. Ito aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.